May narinig si Eunice. Isang mahinang halikhik ng babae hindi pamilyar, hindi sa kanya. Agad na tumigil sa pagtibok ang puso niya at sa isang iglap, tila huminturi ng pag-ikot ng mundo. Nagsimulang manlamig ang kanyang mga kamay, halos mabitawan ng cake box na maingat niyang bitbit. "Happy anniversary, babe!" Ang nakasulat sa asul na icing. Nakatayo siya sa labas ng pinto ng apartment ni Cody. Bahagya itong nakaawang, sapat lang para masilip niya ang isang piraso ng sala. At sa sahig, katabi ng sofa, ay may isang pares ng stiletto na kulay pula. Hindi sa kanya ang sapatos na yon. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Kaninang umaga lang, tumawag si Cody. Sabi niya, masama ang pakiramdam niya. Sabi niya, kailangan niyang magpahinga buong araw. Sabi niya, babawi na lang siya sa anniversary dinner nila bukas. "Okay lang, babe. Magpagaling ka." Ang sagot pa niya, puno ng pag-aalala. Isang kasinungalingan pala ang lahat. Dahan-dahan, itinulak niya ang pinto. Hindi tumunog. Ang sumalubong sa kanya ay ang pamilyar na amoy ng pabango ni Cody. Pero ngayon, may halo itong amoy ng matamis na pabango ng isang babae. Kasabay nito, ang tunog na muling bumasag sa kanyang puso. Mga ungol, mahihinang daing mula sa kwarto, bumagsak sa sahigang cake na hawak niya. Splat! Ang tunog ay tila isang malakas na sampal sa kanyang pandinig. Kasabay ng pagkalat ng puting icing at durog na cake sa sahig, ay ang pagkalat din ng lason ng katotohanan sa buong sistema niya. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si Cody. Wala itong pang-itaas na damit at halatang gulat na gulat ang ekspresyon. Gulong-gulo ang buhok nito. "Eunice, anong ginagawa mo rito?" Nautal nitong tanong. Ang mga salitang yon, ang tanong na yon, iyon ang kutsilyong bumaon ng malalim sa dibdib niya. Sa loob ng 3 taon, ito ang bahay niya. Ito ang tahanan nila. At ngayon, tinatanong siya kung anong ginagawa niya rito. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging nagawa niya ay ituro ang durog na cake sa sahig. At pagkatapos ay ang nakasaradong pinto ng kwarto. Ang mga luha ay nagsimula nang bumagsak mula sa kanyang mga mata. "Sino siya, Cody?" Basag ang boses niyang tanong. "Babe, magpapaliwanag ako," sabi ni Cody. Dahan-dahang lumalapit sa kanya na tila isang hayop na sinusubukang paamuin ang isang mabangis na pusa. Pero huli na ang lahat. Muling bumukas ang pinto ng kwarto at mula roon ay lumabas ang isang babaeng nakasuot lang ng malaking t-shirt ni Cody. Ang parehong t-shirt na isinusuot ni Eunice tuwing umaga kapag nagtitimpla siya ng kape para sa kanilang dalawa. Ngumiti ang babae, isang ngiting mapang-asar. "Hindi pa ba obvious?" sabi nito. Itinaas ang isang kilay. Sa sandaling iyon, isang bagay ang pumutok sa loob ni Eunice. Hindi na ito lungkot, galit. Isang puro at nag-aalab na galit. Hinubad niya ang sing-sing na bigay ni Cody noong 2nd anniversary nila. Ang sing-sing na may nakaukit na habang buhay. "Tapos na tayo," sabi niya. Ang bawat salita ay matigas at puno ng lason. Ibinato niya ang sing-sing sa dibdib ni Cody. Tumama ito ng may mahinang kalansing bago bumagsak sa sahig na wala sa gitna ng mga piraso ng kanilang nasirang anibersaryo. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Cody. Tumalikod siya at tumakbo palabas ng apartment, palayo sa mga kasinungalingan, palayo sa 3 taon na inakala niyang totoo. Wala siyang pakialam sa malakas na buhos ng ulan. Pumasok siya sa kanyang kotse at humagulgol. Isang hagulgol na nagmula sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Bawat patak ng ulan sa salamin ng kotse ay tila nakikiayon sa walang tigil na agos ng kanyang mga luha. Sinuntok niya ang manibela. "Bakit, Cody? Bakit?" Sigaw niya sa kawalan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal doon, umiiyak sa gitna ng kadiliman at malakas na ulan. Nang sa wakas ay humupa ang kanyang mga luha,
Napalitan ito ng isang nakakapasong lamig. Isang lamig na gumapang mula sa kanyang puso patungo sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Nagmaneho siya pauwi na tila isang robot. Pagpasok sa kanyang kwarto, ang unang nakita niya ay ang isang naka-frame na litrato sa kanyang bedside table. Isang litrato nilang dalawa ni Cody, masaya, nakangiti. At sa likod nila, may isang lalaking nakangiti rin. Mas matangkad, mas seryoso ang dating, nakasuot ng business suit. Si Travis, ang tito ni Cody na palagi nitong ipinagmamalaki. Ang CEO na palagi nitong tinitingala at sinasabing idol niya. Kinuha ni Eunice ang litrato. Pinagmasdan niya ang mukha ng lalaking iyon. Ang lalaking kumakatawan sa lahat ng bagay na nais ni Cody na maging siya. At doon, sa gitna ng kanyang wasak na puso, isang ideya ang nabuo. Isang ideyang madilim, mapanganib, at para sa kanya, perpekto. Pinunasan niya ang huling bakas ng luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng sakit, ay napalitan ng isang matigas at malamig na determinasyon. Ipaparanas ko sa iyo ang sakit, Cody. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig, ngunit puno ng pangako. At sisimulan ko sa taong pinakainiidolo mo. Ilang linggo ang lumipas. Ang mga luhang pumatak sa gabing iyon ay natuyo na. Pero ang sakit, hindi. Ito ay nag-anyong isang matigas na bato sa kanyang dibdib. Isang panggatong sa apoy ng paghihiganti na siya na mismo ang gumawa. Hindi na si Eunice ang babaeng nagluluto ng paboritong pagkain ng kanyang kasintahan. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng text message bago matulog. Ang mga gabi niya ngayon ay ginugugol sa harap ng laptop. Ang mga daliri niya ay walang sawang nagtatype sa search bar. Travis Lim, CEO ng Lim Realty, edad 35, single. Binasa niya ang bawat article, bawat business feature, bawat social media post na mahanap niya. Inalam niya ang schedule nito, ang mga restaurant na madalas nitong kainan, ang uri ng alak na iniinom nito, at ang isang partikular na bar sa Makati kung saan ito madalas magpunta tuwing Biyernes ng gabi para mag-relax. The Oak Room, isang lugar na kahit sa panaginip ay hindi niya maiisip na puntahan. Ngayong gabi ay Biyernes. Tumingin si Eunice sa kanyang refleksyon sa salamin. Isang estranghero ang nakatitig pabalik sa kanya. Wala na ang kanyang simpleng polvo at lip gloss. Napalitan ito ng foundation, maitim na eyeliner na nagpatingkad sa kanyang mga mata at isang lipstick na kasing kulay ng dugo. Ang kanyang mahabang buhok, na dati laging nakapusod lang, ay nakalugay at may malalambot na alon na bumabagsak sa kanyang mga balikat at ang damit. Isang itim na silk dress na yumayakap sa kanyang katawan. Isang damit na hindi niya kailanman isusuot noon. Masyadong masikip, masyadong mapang-akit, masyadong hindi siya. Kinailangan niyang basagin ang kanyang ipon para lang mabili ito, kasama na ang isang pares ng nakakamatay na itim na stiletto. Habang nagsasanay maglakad kanina sa kanyang kwarto, ilang beses siyang muntik ng matumba. Ngayon, suot niya ito, handa para sa giyera. Para saan ang lahat ng to, Eunice? Tanong ng isang maliit na boses sa kanyang isipan. Napapikit siya ng mariin. Para maramdaman ni Cody ang sakit, paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa sarili na parang isang dasal. Huminga siya ng malalim, kinuha ang kanyang maliit na clutch bag at lumabas ng pinto. Ang loob ng The Oak Room ay madilim at sopistikado. Amoy mamahaling leather at alak, mahihina ang mga ilaw, at ang tugtog ay isang malamyos na jazz music. Taliwas na taliwas ito sa nararamdaman niyang kaguluhan. Umupo siya sa bar counter, sa isang sulok kung saan kitang-kita niya ang pinto. "Anong gusto mo, ma'am?" tanong ng bartender. "Whiskey, on the rocks." Sagot niya, ang boses ay mas kalmado kaysa sa nararamdaman niya. Iyon ang inuming palaging ino-order ni Travis, base sa isang article na nabasa niya.
Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, kaya't agad niya itong ipinatong sa kanyang kandungan. Bawat pagbukas ng pinto ng bar ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Paano kung hindi ito dumating? Paano kung magmukha lang siyang tanga rito? Lumipas ang halos 1 oras. Malapit nang maubos ang yelo sa kanyang baso at kasabay nito ay ang unti-unting pagkaubos ng kanyang lakas ng loob. Nagsisimula na siyang maniwala na isang malaking pagkakamali ang lahat ng biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Travis Lim. Para siyang isang karakter na lumabas mula sa isang business magazine. Perpekto ang gupit ng buhok, matikas ang tindig sa suot nitong kulay abong suit na halatang mamahalin. May isang klase ng aura sa paligid niya na tila humihila sa atensyon ng lahat. Seryoso ang kanyang mukha. Tila may pasanpasang bigat mula sa maghapong trabaho. Naglakad ito papunta sa direksyon ng bar. Papalapit sa kanya. Ito na. Nagsimulang kumabog ng malakas ang dibdib ni Eunice. Ngayon na. Nang nasa ilang hakbang na lang ang layo niya, sinadya ni Eunice na ibagsak ang kanyang clutch bag. Kumalat ang iilang laman nito sa sahig. Ang kanyang lipstick, cellphone at isang maliit na libro. Tumigil sa paglalakad si Travis. Tumingin ito sa nagkalat na gamit at pagkatapos ay sa kanya. Yumuko si Eunice para kunin ang mga ito, kasabay ng pagyuko rin ni Travis. "Ako na," sabi nito. Ang boses ay malalim at kalmado. Inabot nito ang libro at ang lipstick. At nang iaabot na nito sa kanya, sinadya niyang abutin din ito. Nagdikit ang kanilang mga daliri. Isang bahagyang kuryente ang gumapang sa kanyang balat. Isang pakiramdam na hindi niya inaasahan. Agad niyang binawi ang kanyang kamay na tila napaso. Itinayo siya ni Travis at inabot sa kanya ang mga gamit. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng ilang segundo. Ang mga mata nito ay malalim, matalino, at tila nanunuri. Pakiramdam ni Eunice ay para siyang isang bukas na libro sa harap nito at kinailangan niya ang lahat ng kanyang lakas para lang huwag mag-iwas ng tingin. "Salamat," sabi niya. Sinisikap na maging kalmado ang kanyang boses. Tumangulang si Travis, ngunit hindi ito agad umalis. Nanatili itong nakatayo sa harap niya. Pinagmasdan nito ang kanyang mukha. Pagkatapos ay ang libro na hawak niya ngayon. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang katahimikang puno ng tensyon. Para kay Eunice, ang bawat segundo ay tila 1 oras. Sabihin mo na. Magsalita ka na. Please, dasal niya sa kanyang isipan. Tila dininig ang kanyang panalangin. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa gilid ng labi ni Travis. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ingatan mo ang mga gamit mo, miss," sabi nito. Hindi lahat ng tao sa lugar na ito ay may mabuting intensyon. Aning mga salitang yon ay tila may dalang patama. Hindi sigurado si Eunice kung isa yung simpleng paalala o isang babala. Hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya. Isang ngiting pinraktis niya ng maraming beses sa harap ng salamin. Isang nangiting misteryoso pero marupok. Akala niya ay aalis na ito. Maglalakad na ito palayo at uupo sa kabilang dulo ng bar. Ngunit hindi. Nanatili ito. Pagkatapos ay ginawa nito ang isang bagay na nagpakabog muli sa kanyang dibdib. Itinuro nito ang bakanting upuan sa tabi niya. "May kasama ka?" tanong nito. Umiling siya. "Wala." Tumango si Travis at umupo sa tabi niya. Sumenyas ito sa bartender. "Isang katulad ng sa kanya," sabi nito. Tumutukoy sa whiskey sa baso ni Eunice. Lumingon ito sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatitig pa rin sa kanya nang may halong pag-aalinlangan at interes. Pakiramdam ni Eunice na susukol siya sa titig na yon. Pero kasabay nito, may isang bahagi sa kanya na nagagalak. Ang plano niya ay gumagana. Ang pain ay nailagay na. "Mag-isa ka lang, miss?" tanong ni Travis. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Nahuli na ang isda sa kanyang bitag. Ang laro ay opisyal nang nagsimula. Mayroong mali.
Ito ang unang pumasok sa isip ni Travis habang pinagmamasdan niya ang babaeng katabi niya ngayon sa bar. Masyadong perpekto ang lahat, masyadong planado. Sa loob ng 15 taon sa mundo ng negosyo, natutunan niyang magtiwala sa kanyang kutob. At sa mga sandaling ito, ang kutob niya ay sumisigaw. Ang pagbagsak ng bag, ang pagtama ng kanilang mga kamay, ang misteryosong ngiti. Para itong isang eksena mula sa isang pelikula, isang eksenang isinulat at idinirek para makuha ang kanyang atensyon. "Madalas ka ba rito?" tanong niya. Ang kanyang tono ay kaswal, ngunit ang kanyang isip ay nag-aanalisa. Umiling ang babae. "Hindi. Unang beses ko, sa totoo lang. May nagrekomenda lang." Tiningnan ni Travis ang suot nito. Ang itim na bestida ay maganda at walang duda na mamahalin. Ngunit meron itong itsura ng isang bagay na bago na isinuot sa unang pagkakataon. Ang lipstick nito ay masyadong matingkad na tila isang panangga. At ang paraan ng pag-upo nito, tuwid na tuwid, ay nagsasabing hindi ito komportable. Isa itong pagganap at siya ang manunood. "Travis," pagpapakilala niya, inilahad ang kanyang kamay. "Eunice," sagot nito. Tinanggap ang kanyang kamay. Ang palad nito ay malambot, ngunit bahagyang malamig. Sa buong sumunod na oras, nagpatuloy ang kanilang usapan. Nagtanong si Travis tungkol sa trabaho nito. "Freelance graphic artist," sagot ni Eunice. Isang sagot na madaling sabihin at mahirap patunayan. Nagtanong siya tungkol sa mga hilig nito. Ang sagot nito ay libro at musika. Mga sagot na pangkalahatan at ligtas. Bawat sagot ni Eunice ay tila tama. Masyadong tama. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, sa likod ng bawat tawa, may nakikita si Travis na isang bagay pa. Isang anino sa mga mata nito. Isang bakas ng kalungkutan na hindi kayang itago ng kahit anong pilit ng ngiti. Bakit mag-isa ang isang tulad mo sa ganitong gabi? Hindi niya napigilan ang sariling itanong. Isang gasgas na linya alam niya. Ngunit gusto niyang makita kung paano ito sasagot. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, nawala ang pinraktis ng ngiti sa mga labi ni Eunice. Napalitan ito ng isang ekspresyong totoo. Isang ekspresyon ng sakit. Kakatapos lang ng isang mahabang relasyon, sabi nito. Ang boses ay bahagyang nanginig sa huling salita. Mabilis itong uminom mula sa kanyang baso na tila gustong lunukin pabalik ang mga salitang binitiwan. At sa sandaling iyon, nakita ni Travis ang siwang sa kanyang baluti. Ang sakit sa mga matang yon ay totoo. Pamilyar. Iyon ang parehong sakit na nakita niya sa salamin ilang taon na ang nakalipas noong iwan siya ng babaeng akala niya ay pakakasalan niya. Biglang nagbago ang lahat. Hindi na ito isang laro ng isang oportunista. O kung laro man ito, meron itong mas malalim na dahilan. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi lang isang manghuhuthot. Siya ay isang taong nasaktan. At ang mga taong nasasaktan ay may kakayahang gumawa ng mga bagay na hindi inaasahan. Nang mag-alok siyang ihatid ito pa uwi, pumayag ito kaagad. Ang biyahe ay tahimik. Ngunit hindi ito ang nakakailang na katahimikan. Ito ay isang katahimikang puno ng mga salitang hindi masabi. Paminsan-minsan, sumusulyap si Travis sa kanya. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana, pinapanood ang mga ilaw ng syudad na dumadaan. Ang refleksyon nito sa salamin ay nagpapakita ng isang mukhang pagod at malungkot. Nang huminto sila sa tapat ng isang simpleng apartment building, nawala na ang babaeng kaakit-akit sa bar. Ang nakikita niya ngayon ay isang ordinaryong babae na may pasan na problema. "Salamat sa paghatid, Travis," sabi nito, bago bumaba ng sasakyan. "Walang anuman, Eunice," sagot niya. Pinanood niya itong maglakad palayo hanggang sa mawala ito sa loob ng gusali. Hindi siya agad umalis. Nanatili siyang nakaupo sa loob ng kanyang kotse. Ang makina ay nakapatay. Ang pangalang Eunice ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan.
Sino ka ba talaga? Ano ang kailangan mo sa akin? Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Ang pagdududa ay nandoon pa rin, ngunit ngayon ay may kasama na itong awa at isang hindi maipaliwanag na pagnanais na malaman ang katotohanan. Bumuntong hininga siya at binuhay ang makina ng sasakyan. Handa na siyang umuwi nang biglang umilaw at nag-vibrate ang kanyang cellphone sa passenger seat. Isang text message mula kay Cody. Tito, pwede bang makahingi ulit ng favor? Kailangan ko lang talaga ng pera. Napapikit si Travis at napahilot sa kanyang sentido. Ang misteryo ni Eunice ay biglang nawala sa kanyang isipan. Napalitan ng pamilyar na inis para sa kanyang irresponsableng pamangkin. Ang dalawang magkaibang mundo, ang mundo ng isang babaeng puno ng sekreto at ang mundo ng kanyang pamilyang puno ng problema, ay tila nagbanggaan sa kanyang isipan sa gabing iyon. Ang kanilang unang opisyal na date ay sa isang restaurant na ang isang plato ng pagkain ay katumbas na ng kalahati ng kanyang sahod. Nakaupo si Eunice sa tapat ni Travis, pinipilit na huwag ipahalata ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang bawat kilos niya ay kalkulado, ang dahan-dahang pag-inom ng wine, ang matipid na ngiti, ang pagkukunwaring interesado sa usapan tungkol sa real estate market. Isa siyang artista na gumaganap sa pinakamahalagang papel ng kanyang buhay. Okay ka lang? Tanong ni Travis, na halata marahil ang kanyang pananahimik. Oo naman, mabilis niyang sagot, kasabay ng isang nangngiti. Naiisip ko lang, ang ganda ng lugar na to. Dumating ang pagkain, isang steak na napapalibutan ng kung ano-anong gulay na hindi niya pinapansin noon. Napatingin siya sa menu. Beef, salpikaw. Ito ang paboritong-paborito ni Ko. Agad niyang pinuto lang nasa isip. Muntik na. Muntik na niyang maisip ang pangalan ng lason sa buhay niya. May problema ba sa pagkain? Tanong ulit ni Travis. Ang mga mata nito ay mapanuri pa rin. Wala. Masarap, sabi niya. At mabilis na sumubo para itago ang kanyang pagkataranta. Sa kabila ng tensyon, lumipas ang gabi ng maayos. Si Travis ay isang perpektong Ginoo. Pinagbuksan siya ng pinto ng kotse, hinila ang upuan para sa kanya. Ngunit sa likod ng lahat ng formalidad, naramdaman ni Eunice ang lungkot nito. Isang lungkot na katulad ng sa kanya. Ang sumunod nilang pagkikita ay hindi na sa isang mamahaling lugar. Nag-aya itong maglakad-lakad sa isang parke isang linggo ng hapon. Doon, sa gitna ng mga batang naghahabulan at mga pamilyang nagpipiknik, nakita ni Eunice ang ibang Travis. Wala ang business suit. Nakasuot lang ito ng simpleng polo shirt at maong. Wala ang seryosong CEO. Ang kasama niya ay isang lalaking tahimik na pinapanood ang paglubog ng araw. Alam mo, biglang sabi ni Travis habang nakaupo sila sa isang bench. Minsan, habang tinitingnan ko ang mga building na itinayo ng kumpanya namin, pakiramdam ko mga kulungan sila. Mga matataas na kulungan na gawa sa salamin at bakal. Nagulat si Eunice sa sinabi nito. Sa unang pagkakataon, nagsalita ito hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang tao. Bakit mo naman nasabi yan? Tanong niya. Nagkibit balikat ito. Ewan, siguro dahil sa loob ng mga yon, ang iniisip lang ng lahat ay trabaho, pera, tagumpay. Nakakalimutan na nilang mabuhay. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan ni Eunice ang kanyang plano. Nakalimutan niya ang paghihiganti. Ang tanging nakikita niya ay isang lalaking pagod at nalulungkot. Isang lalaking katulad niya na uhaw sa isang totoong koneksyon. Nang ihatid siya nito sa tapat ng kanyang apartment, hindi siya agad bumaba. Nag-enjoy ako, Travis, sabi niya. At sa pagkakataong ito, totoo ang mga salitang iyon. Ako rin, Eunice, sagot nito. Isang sandali silang nagkatitigan at pagkatapos, dahan-dahan, inilapit ni Travis ang mukha nito sa kanya. Hindi ito isang marahas na halik. Hindi ito mapusok. Ito ay isang dampi.
Isang marahan at magalang na pagdampi ng kanyang mga labi sa kanya. Ngunit ang epekto nito sa kanya ay parang isang pagsabog. Ang lahat ng galit niya para kay Cody ay biglang naglaho. Ang lahat ng plano niya sa paghihiganti ay biglang naging walang kwenta. Ang tanging naramdaman niya ay ang init ng labi ni Travis at ang nakakabinging tibok ng sarili niyang puso. Nang lumayo ito, pareho silang hindi makapagsalita. "Good night, Eunice," sabi na lang nito. Ang boses ay bahagyang paos. "Good night?" Halos pabulong niyang sagot bago dali-daling bumaba ng kotse. Pagpasok sa kanyang apartment, sumandal siya sa pinto at hinawakan ang kanyang mga labi. Ang halik na yon ang gumulo sa lahat. Pumunta siya sa harap ng salamin sa kanyang kwarto at tiningnan ang sarili. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng gustong manakit. Ang nakikita niya ay isang babaeng nalilito. Isang babaeng natatakot. Para kay Cody ito, bulong niya sa kanyang refleksyon. Para masaktan siya. Pero bakit parang siya ang mas nasasaktan? Bakit merong isang bahagi sa kanya na nagsasabing itigil na ang kahibangang ito? At bakit merong isang bahagi na gustong-gustong makita ulit si Travis bukas? Habang gulong-gulo ang kanyang isip, biglang umilaw ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kama. Isang tunog ng text message. Kinuha niya ito. Galing kay Travis. Binuksan niya ang mensahe. Ang puso niya ay kumakabog. Inaasahan niya ang isang mahabang text o marahil isang tanong. Ngunit ang nabasa niya ay dalawang simpleng salita lang. "Good night, Eunice." Isang simpleng mensahe, ngunit para kay Eunice, iyon ang pinakakomplikadong bagay sa buong mundo. Ang simpleng mensaheng iyon ang nagsabi sa kanya ng isang katotohanan na pilit niyang tinatakasan. Nahuhulog na siya at wala siyang ideya kung paano ito pipigilan.